Magandang araw mga kaibigan. To, pag-usapan natin ang panawagan ni ex-Senator De Lima na dapat na lang daw mag-resign si Vice President Sara Duterte as DepEd Secretary. Okay, balita yan sa CNN Philippines ngayong araw. Sabi ni De Lima, ang dahilan bakit mag-resign ang DepEd Secretary is yung pag-disagree ni VP Sara sa policy ng PBBM admin tungkol sa peace talks with the Communist Party of the Philippines. Okay. Ito yung exact statement ni De Lima. Peace talks is not within the core competence of her portfolio as DepEd Secretary. Yun ang isinulat ni De Lima sa kanyang X or formerly Twitter account. So, magbibigay ako ng reaction dyan mamaya. Ito, dagdag pa ni De Lima. She should resign as DepEd Secretary if she keeps on publicly opposing BBM's cabinet policy decisions that have nothing to do with DepEd. Okay. Ito pa. Being the Education Secretary, sinasabi ni De Lima na Duterte is part of Marcos cabinet and that she can only criticize the chief executive policies if she speaks only as vice president. So, i-summarize natin as DepEd Secretary, hindi pwedeng mag-criticize si VP Sara. Ganon ang punto ni De Lima. Pwede lang siyang mag-criticize in her capacity as Vice President. So, dito na ako magbigay ng comment. Itong si De Lima, I'm sorry, ignoramos. Ignoramos, ano pa yan? Renamos, saging moss, polboronic moss, etc. Hindi niya alam, salita siya ng salita, hindi niya alam na yung okasyon na nagbigay ng video message si VP Sara is 5th founding anniversary ng National Task Force on Ending the Local Communist Armed Conflict. Okay? So, NTF-ELCAC activity yun. Ang Vice Presidente, siya po ang co-chair. Dalawa sila ni PBBM, co-chair sila sa NTF-ELCAC. So, tanong, yung presidente, nagbigay ba siya ng mensahe during NTF-ELCAC anniversary? Wala. Kasi patulog-tulog sa pansitan. Naglindol na, binomba na ang Marawi. Ang Pangulo, nasaan na? Wala. Hindi siya nagsasalita, tahimik. Nagtatago. Sabi nila na COVID-19. Ang sabi ng iba na black eye. Attorney, I don't know kung how will I call ditong si De Lima. Attorney De Lima, bago ka magsalita, alamin mo muna ano yung background. Bakit nagsalita ang minamahal naming VP Sara? Hindi po nagsalita si VP Sara in her capacity
as DepEd Secretary. Nagsalita siya as Vice Chair ng NTF-ELCAC. Ikaw ngayon ang sasagot. Ibalik ko ang issue sa iyo. May karapatan ba si VP Sara in her capacity as co-chair ng NTF-ELCAC na magsalita tungkol sa policy on ending the local communist armed conflict? Sagutin nyo kami, Attorney De Lima. Ulitin ko, very basic, hindi mo alam ang iyong sinasabi. Out of context kayo. Siguro, baka hilong-hilong pa kayo, kalalabas nyo lang kasi sa kulungan. Anyway, maintindihan na lang namin yon, Attorney De Lima. So yon. Ano pa ang ating i-comment? Ang Vice President, hindi niya challenge ang policy ng Pangulo. Intindihin mong maigi. Ilang beses mo siyang pakinggan, Attorney De Lima. Ang sinabi po ni Vice President, nag-request siya, Mr. President, may we request, sabi niya, na kung pwedeng i-review nyo yung policy. Pag-aralan nyo lalo na doon sa amnesty. She made a rightful request to the President for him to review and reconsider the terms of the amnesty and peace talks. Masama ba yun, Attorney De Lima? As co-chair, as part of democratic process, nagre-request lang naman, bahal ang Pangulo. So dapat sumagot ang Pangulo, hindi kayo bigla naman kayong kaalyado ng Pangulo. Kata ka. Noong una, grabing batikos mo sa mga Marcos. Lalo na nung eleksyon. Ano sabi mo? Lalo na nung CHR commissioner ka pa. Mga Marcos, magnanakaw, mamamatay tao, diktador. Ngayon, magkakampi na kayo. Dahil ba pinalabas kayo ng administrasyong ito? Ay, nako. So, yung pagsalita po ni VP Sara, Attorney De Lima, ginawa niya yon in behalf of the victims ng NPA. Personal experience ni VP yung sinasabi niya. Yung namatay sa harapan niya. Yung inahan nga nagdadalamhati. Yung mga komunidad na dating inalipin ng mga NPA na ngayon lumalaban ng komunidad. Yun po ang brought out ni VP Sara. Hindi po niya kinokontra ang Pangulo. Tumutulong nga siya . He made an appeal. Grabe. Ito po ang first time na nagsalita ang Vice Pangulo, hindi naman kontra, kundi pag-correct o pag-appeal nga. First time. Tapos, malumanay yung boses niya, hindi galit or ano. Constructive. Okay? So, yung appeal na gano'n is consistent sa position niya as Vice President and Co-Chair of NTF-ELCAC. Very clear po yun. Attorney De Lima. Ang tanong, ano ang inyong, anyway, as a citizen, siguro, but ano ang inyong influence? Remember, VP Sara, may mandate yan, 32 million Pilipinos.
Tapos pinili siya ng presidente, hinanpick niya as DepEd Secretary. Alam nyo ba, Attorney De Lima, na bago lang lumabas ang Okta third quarter survey na ang most trusted agency in government ay ang DepEd. Pinagkakatiwalaan, satisfied, 80% of respondents satisfied sa DepEd. Tapos, sino kayo na manawagan na mag-resign ang DepEd Secretary? Shame on you, Attorney De Lima. At tupagin mo muna yung kaso mo. Huwag kang makisawsaw. Akala mo kung sino kang, bakit hindi ka nanalo ng eleksyon? Akala mo ko. Anyway, yun lang po ang aking to VP Sara. Maraming nagmamahal sa iyo. Ituloy mo lang ang inyong ginagawa. Yung 32 million voters mo, solid, nasa likod mo. Natutuwa kami sa ginagawa mo sa DepEd, Madam Vice President. Para sa kabataan, huwag kayong mag-resign. Malaking tulong ang presensya nyo sa DepEd para itaas ang antas ng edukasyon ng ating bayan. Ano ba yun? Sorby ba yun? O yung dahil sa panunungkulan ni VP Sara as DepEd Secretary sa latest test o basta second buong Asia, tayo pong Pilipinas ang second English proficiency. Ang number 1 Singapore, pangalawa Pilipinas. Panahon ni Pinoy, later on kay Duterte, sa buong Asia tayo ang pinaka-worst. Mabuti na lang at naagapan. Second most proficient English na tayo sa buong Asia. Sa buong mundo, ika-20 tayo. And thanks to VP Sara. Yun ba? Na mga accomplishment, Attorney De Lima, paresignin mo ang aming DepEd Secretary. Again, shame on you.